we are kind, but because of the righteousness of God, the Christ, our Lord. So kaya ito po ay biyaya lamang matatanggap natin mula sa Diyos at wala tayong anumang naging merito sa ating bahagi. Walang merit, wala tayong credit na pwedeng iambag kung bakit nakakatayo ka at nakakaharap ka sa harapan ng Diyos. There is none. Kahit isang maliit na mabuting gawa mo ay hindi mo idadagdag para maging pasado ka at qualified ka sa harapan ng Diyos. It was the righteousness of Christ given to us, clothed to us, kaya ka naging katanggap-tanggap at qualified. Kaya sabi dito, ano ang ebidensya na natanggap natin ng biyaya ng Diyos? What are the evidence that we truly receive the grace of God? So mag-iimbestiga tayo para makakita tayo ng pruweba at ng katibayan na tayo nga ay tumanggap ng biyaya ng Diyos. Are you ready? Are you ready? Amen. Unang ebidensya, ito ang ating pagsamba sa Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Now that you can genuinely, truly worship God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kasi dati hindi po tayo, we're not that kind of person na nagkakaroon tayo ng connection or personal relationship with God. No? Sapat na yung nag-sign of cross ka, that's it. Pansin. Yeah? Napadaan ka sa simbahan, sign of the cross, feeling natin, okay na tayo eh. Diba? Pagharap tayo sa pagkain, nag-sign of the cross na, feeling natin, ito na yung pagsamba. Ito na yung relationship natin sa Lord. Pero, hindi po yun ang hinahanap na ebidensya natin. So sabi dito, bago dumating ang biyaya ng Diyos sa ating mga buhay, hindi natin sinasamba ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. So hindi lang po pagsamba o pagkilala sa Trinity. It's not only acknowledging the Holy Trinity, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. But the true recipient of grace is you worship God in spirit and in truth. How to worship God in spirit and in truth? Paano ba natin ipapakita yung tunay na pagsamba sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan? Na meron pong isang illustration. Halimbawa po dito, yung katulad ng babae Samaritana, noon, sa panahon po na nagtagpo sila ni Jesus Christ, during the time that she met Jesus Christ doon sa well of Jacob, malapit doon sa bundok kung saan tinuturo niya, sinasamba nila ang Diyos, ipinagmamalaki niya, we worship God in that place. Worshipper kami. Kahit kami Samaritano, ang aming ama na si Jacob, tinuro kami doon sumamba sa Diyos. Dahil yun ang nakalislan. But when Jesus Christ explained the true meaning of worship, doon siya mas nakawala, doon siya mas nabasag, doon siya mas naliwanagan na ang pagsamba ay hindi sa lugar, kundi sa Espiritu. You can worship God anywhere because God is omnipresent. We can worship God even in this place, a Muslim country, the Arab nation. Amen? Hindi lugar na pinag-uusapan kung saan pwedeng sambahin ng Diyos. Dahil ang Diyos ay Espiritu. The true worshiper is not bound to a place of worship. Kaya natin, magagawa natin sambahin ng Diyos. Kahit sa kubeta. Kahit saan. Ngunit sinaway siya ng Panginoon Jesus at sinabing mali at huwag ang kanilang pagsamba sapagkat sila ay hindi sa Diyos sumasamba kundi sa mga Diyos-Diyosan. Ano mo isang dahilan kung bakit nung namatay si Moses, when Moses died, hindi na nakita yung kanyang remains, yung kanyang bangkay. Hindi na natagpuan yung kanyang katawan. Bakit? Dahil may danger po doon. Kung natagpuan ng tao, ng mga Israelita, ng mga Hudyo, ang bangkay ni Moses, pwede ito maging object of worship. So what God did is, tinanggal niya, pinakuha niya yung bangkay ni Moses. Kasi,
ayaw ni Moses na maging idol. Ayaw ng Diyos na maging idol si Moses. Kaya yung mga idol nyo, ako, delikado po yan. No? Kung masyadong mag-idolize, that's idolatry already. Okay? So kung meron kang iidoluhin, no, make Jesus Christ as your idol. Amen? Amen. Okay. So ganito din po tayo nung una, sinasamba natin ang Diyos na hindi natin nakikilala sapagkat wala pang kaligtasan sa ating mga buhay. So sumasamba tayo sa mga idolo at imahe na inakala natin Diyos. Ngunit gawa sa pamamagitan ng mga imahinasyon po ng tao. Galing po ako sa Roman Catholicism. Hindi ako lumaki sa simbahan, pero I have part in my life that I served the Catholic Church. I became one of the knights ng priest. Naging taga-sindi po ako ng pare. Andun yung mga images, no? Yung created images. Nandun din yung time na papahid ka mo na lang pumasok. Sasawsaw ka mo na ba? Holy water. Those are created by human na sinasamba nila as gods. But yung logic po dito, if you can create God, then that's not God. Because there is no other creation, there's no other creator than God. Kung meron kang sasambahin, dapat yung creator mo. Hindi Amen. yung created ng tao. Amen. Amen? If you are to worship, ito na lang, yung hindi mo nakikita ang Diyos. Rather than worship something na visible. No, ganyan ang karamihan po sa mundo. No, at dyan din tayo nanggaling. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos na dumating sa ating mga buhay sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus, tayo po ay naging mga tunay na mananamba. Amen? Amen. Kaya ang pagsamba natin sa Diyos ay ang naging ebidensya na tayo po ay tumanggap ng biyaya ng Diyos. Ngayon, hindi ka na sumasamba sa mga larawan. Sino po dito sumasamba pa sa larawan? Larawan ng, sabi ng iba, parang larawan lang yan ng magulang mo. Yung inaalala mo yung magulang mo kasi mahal mo sila. Ganun din yung sa mga santo. So nakarinig ako ng ganyan na reasoning. No, that is totally, talagang wala pa siyang nalalaman patungkol sa Diyos. So ang ating ebidensya, now we can worship God in spirit and in truth. We can worship God, the Father, Son, and the Holy Spirit in truth. So isang illustration po.